Dr. Love, paano magkakaroon ng kapayapaan dito? Kagaya ng sinabi ko kanina, Ate Kuring, kay Ego, mag-isip ka ng pangarap mo. Patunayan mo sa mundo, hindi lang sa kanya. Patunayan mo sa mundo na kaya mong maabot ang iyong mga pangarap. Hindi lang umiinog sa kanya ang mundo mo, no? At kay Joy, yun ang kanyang desisyon humiwalay na sa'yo. Hindi na kailanman magiging successful ang inyong relationship kung magsama uli kayo kasi ayaw na niya, no? So, iwanan mo na. Pabayaan mo na siya. Let her live her own life. At ikaw, magdesisyon ka sa buhay mo. Gumawa ka ng bagay na magpapatunay sa mundo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Sabi nga ni Ate Kuring, bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Let's make the most of it. Ayan, okay. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, anong klaseng therapy ang kailangan ni Ego? Okay, unang-una pinakita dito ni Ego na nag-i-stalk siya di ba sinusundan niya? So ang tawag doon ay obsessive personality. Ego, unang-una mong gawin, tanggapin mo na meron kang pagkakamali. Pag naintindihan mo na meron kang ginagawang pagkakamali dito, dun lang mag-uumpisa na pwedeng ma-counsel ka ng tama. Kasi hanggang hindi mo siya tinatanggap, ang tendency, gagawa at gagawa ka ng maling hakbang na lalong ikasasama mo. At the same time, baka mamaya mapakulong ka pa dyan. Ang intindihin mo yung medical condition mo. Una mong gawin, humingi ka ng certificate of indigency para sa ganon, pag pumunta ka sa public hospital, may ayos at maoperahan ka kaagad. Yun lang. Ay, okay. So, kailangan natin ng kung ano man yung sinasabi mo, Certificate of Indigency. Yes. Saan mo makukuha yun? Sa barangay po. Barangay meron din, ba? Opo, doon lang po siya kukuha. Tapos ngayon, pag sinabi na indigent nga siya, pwede na siya pumunta sa isang public hospital para sabihin na yung concern nga niya na magpapa-opera. Matutulungan ka na namin na. doon, oo, para pansinin ka, no? Para mapagamot na natin at hindi ka na masyadong umiinda. So, Attorney Lorna naman, thank you, Doc Camille. Attorney Lorna, anong mga batas ang saklaw dito? Yung sinasabi Kapag common law, kanina, no, nadagdagan yung violations ni Igo kasi stalking yon. Yung sinabi mo na sinundan mo, nakita mo, sinundan mo, stalking. Violation yan ng safe space law, no? Abot ng 6 years na yung imprisonment dyan sa stalking na yan. Number 2, meron tinatawag dati na battered wife syndrome. Normally, ang babae, ang battered. Kaya mukhang ikaw yung battered. Can't move on ka. Can't move on, can't let go. Can't live with you, can't live without you. Ang tawag doon, battered spouse syndrome. Miski hindi kayo spouse. Sasabihin ko lang, na, kagaya ng sinabi ni Donita at Ate Kuring, the best defense, ang pinakamagandang defense mo offense. Pakita mo sa kanya na magaling kang tao, na mas magaling ka sa naging dalawang boyfriend niya. Sabi mo nga, mas mataas ang posisyon mo, college graduate ka, nagtrabaho ka pa sa DSW. Pakita mo na siya ang nawala ng magandang oportunidad because mas magaling kang tao sa mga boyfriend niya. The best defense is offense. Ang last point ko lang, alam mo, sa tunay ng buhay, mas mahirap yung separation kesa death. Kung minsan nawawalan tayo ng asawa, like me, no? Or nawawalan tayo ng partner sa buhay dahil namatay. Pero mas maraming situation na nagkakahiwalay. Sabi nga nila, mas madali yung namatayan ka because death is final. Alam mo na wala na sa buhay mo. Ang mahirap yung separation. Kasi lagi mo nakikita, lagi mo nang aalala. May nakita kang toothbrush sa bathroom, naalala mo na walang hiya to, pati yung toothbrush, iniwanan niya. So there are signs na will not let you move on. So wag mong hintayin na wag mong hintayin na idasal ni Joy na mamatay ka na. Ha? Para maging final ang moving on mo. Ikaw na mismo ang ma-move on and let go ng sarili. Ayan, sana mangyari nga, ano? Hindi ba?